So ito na nga mga kababayan. Yung ating unang pag-uusapan ngayon ay patungkol dito mga kababayan kay Saldico na nilabas niya ang part 2. So ito nga mga kababayan, according sa aking nakita, no? Isang ano to, mali-maleta. Mali-maleta itong nilabas ni Saldico, mga kababayan. So ito na nga yung kung ano yung sinabi ni Gutesa noon, no? Ay nilabas na ni Saldico ngayon. Nako po. Mga kababayan, alam ko naman na nakita nyo yung mali-maleta, di ba? Mga maleta, napakadami. Ngayon mga kababayan, ano ba ang napansin ninyo sa maleta na ipinost ni Saldico na may laman daw pera? Ano ang napansin ninyo doon sa picture ng mali-maleta? Sige nga, paki-comment mga kababayan. Mali-malitang pera na pinost ni Saldico sa part 2 ng kanyang pagbulgar. Ano ba ang napansin ninyo sa maleta? Paki-comment kung ano yung napansin ninyo, babasahin natin. Ang sabi dito, 2024 pa yung mga maleta. Oo, isa yan. Yung nakalagay doon sa maleta, yung petsa 2024. Nagulat tayo, malayo lang ang 10 minutes, iniba, naging 2025 na. Bukod doon yung petsa. Yung petsa 2024, tapos naging 2025. 'Di ba? Nagulat ako doon sa mga picture na nilalabas. Mga puro 2024. Ngayon, mga kababayan, no, nilabas ulit 2025 na. 'Di ba? So ibig sabihin kung 2024 lumabas, tapos 2025 kay Gutesa, so hindi nga match, hindi tugma. 'Di ba? Kahapon sumablay siya. Ang sabi niya 100 billion insertion. Ang problema mga kababayan, yung 100 billion insertion ay vinito ni PBBM. So sablay siya doon. Ngayon naman mga kababayan, mali-maleta. Sinang-ayunan niya ang sinabi ni Gutesa. Ngunit sapagkat bagamat 2024 ang petsa, 2025 kay Gutesa. 2024 ang petsa ng mga maletang nilalabas. Pero kay Gutesa, 2025. So hindi nga nagmamatch. Hindi nagmamatch mga kababayan. So doon pa lang, bistado na. Tapos ito pa, yung pangalawa. Yung petsa 2024, yung kay Gutesa 2025, pero sinang-ayunan niya yung sinabi ni Gutesa na totoo daw. Sunod, ito pa. Bukod sa petsa, yung maleta, kakabili lang. Oo. Bukod sa petsa, yung maleta, may price pa, may tag price. Rimowa yung maleta, pero yung maleta na naka-display tag 1,499. Alam niyo, ang totoo lang, maniniwala na sana ako ang sabi, mga maleta daw, mga Rimowa. Akalain ninyo ang Rimowa, mga kababayan, kung napanood din nyo yung vlog ni Ivana, yung bumili sila ng maleta, no, ganun ang mga presyo. Naalala nyo yung bumili si Ivana Alawi at saka si Muna, yung tag 200,000, 300,000 ang maleta. Ipakita ko sa inyo ang Rimowa kung gaano, ano ang itsura ng Rimowa. Wait lang. Antayin ninyo ako. Padaanin mo nga. May example lang. Ito siya. Mga kababayan. Ito yung example. Ito yung example ng Rimowa. Pakita ko sa inyo. Kasi ako may Rimowa din ako Ang Rimowa kasi mga kababayan, mga ganito yan. Ganito ang example ng mga Rimowa, mga kababayan. Ang mga Rimowa, platinum.
Platinum, aluminum, tapos titanium. Hindi kinakalawang at higit sa lahat, matibay. Ang Rimowa po, nagko-compose lang po ng ilang kulay. Walang iba-ibang kulay ang Rimowa, mga kababayan. Kundi ano lang siya. Actually, ang Rimowa is nagko-compose lang ng 3 kulay, something. Saglit lang mga kababayan kasi umambon. Ay, hala. Umambon po siya. Yun ay ipinakita ko sa inyo. Totoo yun. Mga kababayan. So ngayon alam nyo na. Kunin ko lang yung upuan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi nyo ako, hindi nyo na kami maluloko. Diyos ko naman, sino bang lulukuhin ninyo na mga maleta daw Rimowa? Diyos ko naman. Wait lang. Mga kababayan, ang mga maletang Rimowa, no? Mga mahal po yan. Alam niyo, sa totoo lang, puro kay palpak. Puro kapalpakan. Ang mga Rimowa, mga kababayan, no? Ay may mga ano yan, may mga collaboration, iba-ibang color. So ito po ang Rimowa, mga kababayan, mabigat. Actually, medyo magaan, mabigat lang siya. Tapos, ang mahal niyan. Alam niyo ba kung magkano ang Rimowa? Nasa 120 to 200, depende sa sizes yan or depende sa kilo. Kaya kailangan po, kapag ka magamit ka ng maleta, tapos Rimowa, ingatan mo yan. Oo, German, actually European brand yan. So ingatan mo. Kasi bakit? Masisira yan. Ang pakamahal. Tapos, Diyos ko, lalagyan mo lang ng pera, tapos Rimowa pa, tapos igagas-gas-gas-gas lang. Tapos, mga kababayan, yung dito, sa inilabas, no, ni Saldico, mga kababayan, paano nangyari to? Paano nangyari na 2024 date, 2024. Tapos may tag price 1499. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, apakasinungaling po talaga. Napakamanluloko. Grabe. Bukod dyan sa nabisto sila, mga kababayan, sa maleta daw na Rimowa, ito pa ang sunod. Paano, paano spelling para hanap ako ng class A sa Divisoria? Sabi ni Michelle Led. Uy, may tao. Uy, may order ka dun. So ngayon, mga kababayan, ito gusto kong sabihin sa inyo, kapag pumunta po kayo ng Divisoria, maghanap kayo ng ganyan, mahihirapan po kayo. Hindi po mahalos magkapareho ang peke at ang original. Ako na nagsabi sa inyo. Kasi bakit? Matagal ko na pong pinapangarap ang makabili ng maletang Rimowa. Kaya never po akong nag-check-in ng maleta kasi ang maleta ko ay bit-bit ko lang. Kasi nga mahal. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, marami nga sa Divisoria pero hindi much. Iba talaga ang totoo kaysa peke. Ako ba? Bibili ako ng peke? Diyos ko po, mga kababayan. Oo. Nakabili nga ako ng iPhone 17 Pro Max. Rimowa, hindi. My God. Diyos ko. Hindi ko na ipakita kasi baka sabihin mayabang ako. So ngayon, pangalawa, mga kababayan. Bukod sa napansin ninyo sa mga maleta, mga kababayan. Bukod sa napansin ninyo sa maleta, ano pa? Ulitin ko. Yung maleta, sabi Rimowa, pero mga peke yung iba. Ngayon, actually kasi, mga kababayan, kapag bumili kayo ng mga ganyang gamit, nasasangla kasi, nabibenta. Kung bumili kayo ng mahal, di ba? Kung bumili kayo ng mahal, make sure na ingatan nyo kasi nabibenta. So ngayon, mga kababayan, ito pa, investment kasi yung mga yan. Ngayon, mga kababayan, ito pa yung sunod. Bukod doon sa petsa na 2024, hindi match sa sinabi ni Gutesa na 2025. Ngayon naman, dito sa mga maleta, hindi rin totoo na ang sabi mga Rimowa daw, pero mga peke naman yung mga may tag price pa. Pangatlo, hindi nyo ba napansin, mga kababayan?
Hindi nyo napansin? Merong mga date doon ang pagitan 3 months, 4 months ang delivery ng mga maleta. Pero hindi nyo napansin yung dalawang sasakyan na may sports car at isang luxury car, hindi man lang inurong. Ano yun? Iba-ibang buwan, iba-ibang petsa. Tapos yung dalawang sasakyan hindi man lang gumalaw. Ano yun? Kung ano yung napaglagyan ng sasakyan, di yun na talaga yun. Napansinin nyo? Yung sasakyan. Yung dalawang sasakyan na merong SUV at merong, correct me if I'm wrong, Porsche ata yun, Porsche or di kaya Mazda ata yun or BMW ZL1 na sports car. Hindi man lang nagalaw. Ano yun? So, yung petsa ngayon, halimbawa, nakalagay doon, January 2024, delivery, 44 ka maleta. Yung sasakyan nandun nakalagay. Ngayon, nakalagay naman sulod, ito, February 2024, 20 ka maleta. Yung sasakyan, ganun pa rin. So ano yun? Tangahan lang? Alam niyo sa totoo lang, ang mga DDS, mga DDS, basta po makakita kayo ng mga ganyang mga picture, mga bagay, i-search nyo po ng ayos. I-search nyo ng ayos. Kasi bakit? Yung sasakyan, kung ano yung hitsura ng mga maleta, nagkakaiba ng kulay kasi syempre isa-shuffle nila yon. Pero bakit yung dalawang sasakyan hindi man lang nagalaw? Tapos kung ano yung posisyon ng isang sports car na maliit at saka yung SUV, bakit hindi man lang gumalaw? Napansinin nyo? Alam nyo, minsan natatawa ako eh. Sabi ko, hala, tanga na lang talaga ang maniniwala. Yeah? Tanga na lang talaga ang maniniwala. Alam nyo, sa totoo lang, di ba, Ma'am Lilito Nini? Ito ha. Mga kababayan, ito, ipakita ko sa inyo ha. Tanga na lang talaga ang maniniwala. Saan si Saldico? Kasi syempre trending si Saldico ngayon eh. Ito, hanapin natin ha. May mga picture kasi, mga kababayan na nagsilabasan. No? Saan ba yun? Ito kita ninyo ha. Pakita ko sa inyo. Ito po mula sa DCMM Post. Nakita ninyo, mga kababayan. Ayan po siya ha. Ito yung sports car na maliit. Yung mga maleta, sunod-sunod yan. Andyan yung sports car. Ngayon, pag ilipat mo yan, yung gulong ng dalawang car, nandyan pa rin yung sports car. Pero May 14 yan ha. May 14, 2024. 24 yan ha. Ayan siya. Sunod, ito naman, mga kababayan. Yung sasakyan, ayan na naman. Dikit na naman, hindi man lang na urong. Tapos, ito na naman ulit. March 11, 2025. Yung sasakyan, dalawa, nandyan pa rin magkaharap. Ano ba talaga? Paano yan? Alam nyo, gagawa na nga lang kayo ng kwento, palpak pa. Yung date iba-iba, yung month iba-iba, yung year iba-iba, pero yung sasakyan hindi gumalaw. Ano yun? At saka ito pa, mga kababayan. Yung sasakyan na dalawa nakita ninyo, bakit hindi nyo subukang i-trace kung sino ang may-ari ng dalawang sasakyan na luxury cars? Hindi na iba ang pwesto ng dalawa. Bakit hindi nyo subukang i-search kung sino na kongresista ang merong luxury cars na ganyan? Pagkakaalam ko, merong isang kongresista na may luxury cars na ganyan, taga-Caloocan. Taga-Caloocan. Ito ayan nakita nyo yung puwet ng luxury cars na yan? Hindi nagalaw, pero iba-ibang date. Kita nyo ito pa, November 29, andyan na naman yung sasakyan, hindi pa rin nalabas. Ito, hindi pa rin naalis yung sasakyan. Bakit hindi nyo subukang i-research kung kaninong sasakyan yan? Eto na, mga kababayan. Kita nyo, andyan pa rin. Hindi pa rin nawawala yung dalawang sasakyan sa maleta. Alam nyo, sa totoo lang, yung maleta, tag price, sabi Rimowa, pero yung tag price. Do you think, mga kababayan, yung mga ganyang brand ng maleta, Rimowa, paano naging Rimowa yan? Tanungin ko kayo. Ayan, Rimowa ba? May ganyan na design ang Rimowa na maleta?
Sunod, may nakita kayong ganyan na maleta Rimowa? May mga tag price pa. Kita nyo yung mga tag price, oh. Tapos 1499, Rimowa. Walang Rimowa na ganyan ang hitsura. Ayan, oh. Ayan. Oh. Tapos pagkasunod, ayan, 1499. Oh, may date. August 16, 2024. Sa date pa lang, hindi na match sa sinabi ni Gutesa. Tapos sa maleta na brand Rimowa, pero 1499 ang presyo. Paano nangyari yun? Buy one, take one. Marami yan sa Quiapo, pati sa mall. Tagna 900 nga lang. Tapos yung sa'yo, magsi-sale stock, ihahampas-hampas pa nga lang yan eh. 'Di ba? Ihahampas-hampas nga yan sa lupa. Or minsan sa simento kasi matibay daw. Minsan tinatalon-talunan pa nga eh, 'di ba? Yung maleta. Tapos Rimowa daw. Gawin nyo na lang tanga ang mga tao na hindi alam ang mga spokening dollars. Kami alam. Pa yung yung parang silang maleta. Meron pa ngang maleta na parang nasunog na nayupi eh. Parang natunaw lang sa apoy na hindi natabla ng apoy. Napakamahal nun. Broken luggage. Oo, may ganun pa nga na maleta. Diyos ko, kapag usapin kasing mga spokening dollar, alam namin yan. Pero kapag DDS, hindi nila alam yan. Yung pagdating sa brand ng mga mamahalin, mga luxury bags, luxury items, hindi alam ng mga DDS yan. Kita nyo nga, si Kitty Duterte sabi wala daw pera, pero yung bag kung makita mo, magkano presyo, pati kwintas. Hindi nila alam yun, kasi mahirap lang daw si Tatay Digong. Diba? Sa totoo lang, mga kababayan, apakatanga. Mukha yang mga maleta na yan, pinicturan lang sa SM. Iyon nga eh. 'Di ba? Tapos, alam nyo, kahit pupunta ka ngayon sa chat GPT, ilagay mo, give me a white van surrounded by, surrounded by 44 maleta. Lalabas agad sa chat GPT yan. Diyos ko naman. Jonathan po? Ayun, may order ka na naman. Meron nga. Ngayon mga kababayan, ang problema dyan, hindi po tugma yung petsa ni Orly Gutesa at sinabi ni Saldico. Yan ang totoo. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, mga DDS, alam kong naniniwala kayo sa sinabi ni Saldico. Pero paano kung merong lumabas na video na wala pang 3 araw ay bumaliktad na si Saldico? Paano kung lalabas ang video ngayon na wala pang 3 araw, ay bumaliktad at kumambyo si Saldico at papaniwalaan din namin? Kasi ang mga DDS naniwala sila kay Saldico sa mga sinasabi. Paano kung kami maniniwala din kami dito sa sinasabi ni Saldico? Ayan, kita nyo ha? Ito, pakinggan ninyo. Para siraan ang ating Pangulo. Umamin ako na lahat ng binasa ko ay galing mismo sa nagbigay sa akin at ako ay napag-utusan lamang. Inaamin ko sa publiko na ako ay napag-utusan lamang din ng mga Duterte para siraan ang ating Pangulo. Umamin ako na lahat ng binasa ko ay galing mismo sa nagbigay sa akin at ako ay napag-utusan lamang. Diba? Kita nyo? Paano kung mismong si Saldico magsalita? At papaniwalaan namin. Kasi di ba ang hilig ng mga DDS na naniniwala sila sa sinasabi? Paano kung si Saldico mismo ngayon babawiin niya yung mga sinabi niya? Inaamin ko sa publiko na ako ay napag-utusan lamang din ng mga Duterte para siraan ang ating Pangulo. Umamin ako na lahat ng binasa ko ay galing mismo sa nagbigay sa akin at ako ay napag-utusan lamang. Inaamin ko sa publiko na ako ay napag-utusan lamang din ng mga Duterte para siraan ang ating Pangulo. Paano kung yan paniwalaan din namin yan? Na nagsalita si Saldico na inutusan siya ng mga Duterte, matutuwa kayo? Paano kung panindigan ko to? Na binawi ni Saldico ang sinabi niya, matutuwa kayo?
'Diba? Kasi sila, nagsalita si Saldico, paniwalang-paniwala sila. Sabi pa nga ni Grico Bilgica, dadami ang sasama sa rally simula nung binulgar ni Saldico. Paano kung kumalat din ang video natin? Amin ako na lahat ng binasa ko ay galing mismo sa nagbigay sa akin at ako ay napag-utusan lamang. Inaamin ko sa publiko na ako ay napag-utusan lamang din ng mga Duterte para siraan ang ating Pangulo. Umamin ako na lahat ng binasa ko ay galing mismo sa nagbigay sa akin. Ayan na. 'Di ba? Alam niyo mga kababayan, ganito 'yan. Naniwala ba kayo na ang nagsalita na to si Saldico? Hindi. Ha? Tanong ko mga kababayan, naniniwala ba kayo na ang nagsalitang ito ay si Saldico? Hindi. AI ba siya o hindi? Ako kasi mga kababayan, naniniwala po ako na si Saldico ay hindi po ito. AI lang po ito. Ha? AI lang po yang sinabi na yan. So ngayon mga kababayan, ha? Nakakalimutan nyo ba na bago ilabas ni Maharlika at ni Harry Roque ang video na pulburon video ni PBBM, naalala nyo na ang sabi ni Harry Roque, abangan ninyo, marami pa yan, hindi lang isa. Hindi ba kaya ang nasa likod ng pagpapakalat ng AI na to, na kunwari nagbasa si Saldico, ay ang nasa likod si Harry Roque na naman at si Maharlika? Hindi ba kaya yun na naman ang plano nila noon? Kung naalala ninyo, bago nilabas ni Harry Roque ang video na nakasandal sa kurtina, tapos gumaganon-ganon. Hindi kaya isa yan sa nilabas ni Harry Roque ngayon? AI na naman yung Saldico na ibig sabihin nagbasa ng script at present nila sa Senado? Hindi kaya isa yan sa planting na naman ni Harry Roque? Kung naalala ninyo ang sinabi ni Harry Roque, mga kababayan, nung nagkita sila. Ito, search natin. Harry Roque at Maharlika. Maharlika nagkita sa Dahig. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan. Naalala ninyo? Na naman. One more play. Maghuhulog ako dito ng ako. Go. Hello. Ulitin mo. Ito ha, mga kababayan. Maharlika at Harry Roque. Hanapin natin. Dito. Mga kababayan, kung naalala ninyo. Alam mo, sasabihin ko sa iyo ha? Oo. Dahil malapit sa akin yung asawa ni Luis Tronayan, dahil ako nga ay diver, ang kongresista yan, ako pa ang nagturo sa kanya. Naalala ninyo? Pero yung panawag. Ito Pero yung Yes po, Mr. Chair. Paano niyo po masasabi na peke yung video? Halatang ginawa naman po siya, Mr. Chair. Pinalabas nila na malabo yung raw video para lang masabi na kamukha ni PBBM. Hindi nyo naalala, mga kababayan, na nangako si Harry Roque na hindi lang isa ang ilalabas nila. Meron pang 3 or 4. Kasi 5 ata yan or 4. Kung naalala ninyo, sinabi ni Harry Roque yan. Ngayon mga kababayan, kung talagang si Saldico ang nagsalita nung part 1 at part 2, bakit hindi siya uuwi ng Pilipinas at patunayan niya na totoo at tama ang sinasabi niya? Kasi hanggat si Harry Roque ay nasa ibang bansa, si Saldico, hanggat nasa ibang bansa, mananatili po siyang kwento lang. Walang makukulong. Walang Martin Romualdez na makulong. Walang Bongbong Marcos na ma-impeach. Hanggat si Saldico ay hindi pumunta sa Philippine Embassy or Philippine Consulate, doon siya manumpa
Hindi po magiging legal ang mga salaysay niya. Mananatili po yung kwento at paninira lamang. 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga DDS, mag-aral po kayo ng maigi. Hindi porkit nagsalita si Saldico na nag-insert ng 100 billion, nagnakaw sa kickback ng 45 billion si Marcos, ay totoo na. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, paano maging legal yun kung mismo si Saldico nagtatago? Kung talagang totoo ang sinabi niya, umuwi siya ng Pilipinas, magpaserte, magpa-back up siya, magpa-escort siya. 'Di ba? Yun ang totoo, mga kababayan. Kasi kung puro lang kwento, puro lang ganyan, walang makukulong. Walang magre-resign. Tanga lang ang maniniwala. Diyos ko naman mga kababayan, maniniwala na sana ako na grabe talaga si PBBM kickback, 45 billion sabi ni Saldico. Ang problema, yun bang sinabi ni Saldico, nakanotaryo ba yun? Nakanotaryo ba yun? Diba? Tapos ito pa. Napanood nyo ba sinabi ni Saldico may May 22, 2022, hindi pa presidente si PBBM at that time. Actually, hindi pa talaga siya nakaupo noon kasi June pa umuupo si PBBM. Pero bakit doon sa maleta may May 22, 2022, tapos may 24. Tapos, ang sabi niya, totoo daw ang sinabi ni Gutesa na nag-deliver sila ng mali-malitang pera. Pero, 24. Ang sabi ni Gutesa, 25. 'Di ba? Yun ang totoo. Yeah? At saka mga kababayan, hindi naman po kami nagtataka na scripted lahat yan. Kasi bakit? Hindi pa lumabas si Saldico, sinabi na ni Aimee. So, ano ang asahan namin? 'Di ba? Ito yung sunod, mga kababayan. Si Saldico, nilaglag pa si Chis Escudero na siya daw ang nag-insert sa BICAM galing sa Senate President. Kaya kung naalala ninyo mga kababayan, nung binalita ng Billionaire News Channel, 2 beses pabalik-balik si Chis Escudero sa opisina ng House of Representatives kahit holiday. Ngayon mga kababayan, doon sa part 2 na sinabi ni Saldico, nilaglag pa si Chis Escudero. Ito mga kababayan, pakinggan ninyo yung statement ni Saldico. Ito po pakinggan ninyo. Ang nag-deliver papunta sa bahay ng Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ayan Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. Narinig ninyo?
bago pa ginawa at tinapos ni Cheese Escudero ang insertion sa Vicam. Kita ninyo, nilaglag. Nilaglag ni Saldico si Cheese Escudero. Kita, ito, pakinggan ninyo pakinggan ninyo. Ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Cheese Escudero during the Vicam. Kita ninyo? Kita ninyo? Inamin ni Saldico mismo na sila dalawa ang gumawa ni Cheese Escudero ng insertion during the Vicam. So, ibig sabihin, wala si Romualdez. Nasaan si Romualdez doon? Nasaan si Romualdez? Ikaw ba naman, 1 billion binigay ni Tevez? Hindi ka magawa ng AI video? Naku, kahit ako nga kahit wala akong 1 billion budget, kaya kong gumawa ng AI. 400 pesos a month lang naman ang niyan, membership. Di ba? Kita ninyo? Nilaglag ni Saldico si Cheese Escudero. Ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Cheese Escudero during the Vicam. Kita ninyo? During the Vicam. Diyos mio Marimar, mga kababayan. Nilabas niya ang part 2. Kita ninyo? Diyos mio Marimar. Ano na?